Si Eda Giselle Rosetta N. Clarete na mas kilala bilang Julia Clarete ay pinanganak noong 24 ng Setyembre 1979. Isa siyang mga awit at artistang Pilipina sa parehong larangang teatro at pelikula. Ipinakilala siya bilang kasapi ng ika-4 na batch ng Star Circle na ngayon is Star Magic noong 1996. Siya ay naging regular na napapanood sa Eat Bulaga. Ang pinakamalaking naging break ni Julia Clarete ay ang maging miyembro siya ng Dabber Cats taong 2005 nang siya ay unang lumabas sa Eat Bulaga pero hindi bilang host kundi bilang isang contestant sa isang singing quiz portion ng Eat Bulaga hanggang sa bigyan siya ng pagkakataon na maging isa sa mga host. Wala umanong dull moment ang pag-host ni Julia. Very spontaneous at energetic. Ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay tumagal ng ilang buwan hanggang ang mga buwan ay umabot na ng maraming taon. Mula noon, isa na si Julia sa mga kumukumpleto sa bawat tanghalian ng pamilyang Pilipino. Parang pamilya na umano ang samahan nila sa Eat Bulaga. Noong taong 2016, umalis ng Eat Bulaga si Julia Clarete para bumuo ng sarili nitong pamilya. Sinabi ng TV host actress na nahirapan siyang iwan ng Eat Bulaga dahil halos 10 taon nang nagsilbing tahanan ng show para sa kanya. Pero kailangan daw itong gawin ni Julia dahil sa pagkakataong ito, mas gusto naman daw niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang personal na buhay na hindi niya magagawa habang nagde-daily show. Ayon sa kanya noon, maglilimang taon na daw sila ng kanyang boyfriend pa lamang noon at ngayon asawa na si Gareth McKeown, CEO ng kilalang soft drink brand sa buong mundo. Napagdesisyonan na umano nila ng kanyang nobyo na mag-level up. Marami ang nagtaka at nagulat sa biglaan niyang pagkawala sa Eat Bulaga nang hindi man lamang nagpapaalam. Kaya sa kanyang Facebook page na lamang humingi ng dispensa si Julia sa kanyang biglaang pag-alis. Dito na rin niya sinabing sa Kuala Lumpur, Malaysia na siya titira kasama ang kanyang long-time boyfriend. Magpa 5 years na po kami ngayon. We decided na maybe we can move on and build something out of what we have. Or yes, mag-level up na kami. Yeah, it's gonna work out. Ang lapit lang na Malaysia. Hindi naman to parang states na malayo, kailangan mo ng visa. I would like to ask everyone to have the same wish for me na imbis po na malungkot kayo, sana po pagdasal niyo po ako na maging buo na po yung desisyon ko, maging masaya ako. Pinabulaanan din ni Julia na kaya siya nagdesisyong umalis sa Eat Bulaga ay dahil buntis na ito. Hindi rin daw totoo na may nakaalitan siyang kasamahan sa show kaya siya nawala. Maayos daw ang kanyang pagpapaalam sa mga namumuno, kasamahan at mga staff ng longest running noontime show sa bansa. Isa pang kinasasangkot ng issue ni Julia ay ang di umano'y pagiging third party nito sa hiwalayang Shara Soto at Jojo O'Connor. Ngunit si Shara ang mismo nang naglinis ng pangalan ng kaibigan. Sa programang Kapuso Mo Jessica Soho, ikinuwento ni Julia Clarete kung paano niya nakilala ang kanyang naging asawa, ang Irish na si Gareth McKeown. Ibinahagi rin ni Julia na isang kapuso host ang ginamit na tulay ni Gareth para makuha ang kanyang cellphone number. Matapos mawala sa Eat Bulaga noong taong 2016 upang manirahan sa Malaysia at bumuo ng pamilya, ikinasal si Julia sa kanyang kasintahan si Gareth sa Ballynainch Castle Hotel sa Ireland noong taong 2017. Unang nagkita sina Julia Clarete at Gareth McKeown sa isang golfing event. Si Gareth ay isang golf enthusiast habang si Julia naman ay naimbitahan to grace the event. Kwento ni Julia, nakita ko na siya na sumusunod ng tingin sa akin. Parang nakakita ng creature, ng magandang creature. Dahil walang interes si Julia sa foreigner, hindi niya pinansin si Gareth. Matapos ang 2 linggo, tinawagan siya ng kapwa Eat Bulaga Dabber Cat na si Pauline Luna Soto at tinatanong kung pwede nitong ibigay ang number ni Julia sa isang taga-soda company na Scottish daw yata. Bago pa kay Pauline, si Drew Arellano muna ang kausap ni Gareth. Naging magkaibigan sina Drew at Gareth matapos magkakilala sa isa ring event at maging magka-vibes dahil sa larong golf. 2 linggo muli ang lumipas bago pa nagkaroon ng pagkakataon na maging mag-textmate sina Julia at Gareth. Sa unang pagyaya ni Gareth ng dinner date kay Julia, tumanggi ito dahil natatakot pa ang umabot ng 4 na buwan bago ang first date ni na Julia at Gareth. Sa unang date ng dalawa, isinama ni Julia si Gareth sa party ni Alan Kay. Dapat kasi mag-dinner lang kami tapos punta ko kay Alan tapos nagkasarapan ng kwentuhan kaya hinata ko siya. Ang first date na iyon daw ang naging daan para masabi ni Gareth na special si Julia dahil sa ipinakita nitong paugali na natural at simple. Si Gareth ay CEO ng isang soft drink company sa Malaysia, Singapore,
Pilipinas at Brunei. Ang pagkakapareho nila ni Julia ay ang pagiging adventure seeker. Taong 2020 nang muling makita si Julia sa harap ng kamera kung saan naging isa siya sa mga cast ng isang palabas sa TV5 at noong taong 2023 nagkaroon naman siya ng isang lead role sa isang sitcom sa Net25. Sa ngayon ay hindi pa din nagbibigay ng malinaw na pahayag si Julia kung mag-i-stay ba siya for good dito sa Pilipinas o kung muli itong papasok sa mundo ng showbiz. Pero isa lang ang alam ni Julia at yun ay ang masaya siya ngayon kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa mga nanggigigil at nagtatanong kung totoo bang anak ni Vic Soto ang panganay na anak ni Julia Clarete at kung yun ba ang dahilan kaya umalis ito sa Itbulaga, ang sagot ay hindi at isa pang hindi. Ang anak ni Julia Clarete na si Sebastian ay anak niya sa kanyang dating unang partner na si Stephen Uy at hindi kay Vic Soto. Sa ngayon ay binatang-binata na ang anak ni Julia. Nag-post ang former Itbulaga Dabarkad sa Instagram ng date night nila ni Seb at maraming mga netizen ang nagulat na may teenager na anak na pala si Julia. Para lang daw silang magkapatid. Hindi na nagbuntis uli si Julia kaya super close sila ni Seb at importante sa kanya na lagi silang may bonding moment ng anak. Lalo na teenager na ito at may sarili ng mga kaibigan na sinasamahan. Sa isa pang IG post, pinagmalaki ni Julia ang pagpe-perform ni Seb kasama ang banda nito sa Hexacoda sa school nito sa International School Manila. Mukhang nagmana si Seb kay Julia na isang singer din at miyembro noon ng isang banda. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, nakita si Julia Clarete na kasamang nagpe-perform ang kanyang anak na si Sebastian sa isang benefit show para sa kanilang kaibigan. Ang naturang concert ay may titulong Revolution, a benefit gig series na ginanap sa 70s Bistro Bar sa Anonas, Quezon City. But there's someone who's torn it apart, and he's taken just all that I had. But if you want, I'll try and love again. Baby, I'll try and love again, but I know first cut is the deepest. Baby,